Operation Tulong USA. Balik tayo mga kapalibino, no? At syempre, magmumula tayo sa ating pinaka-base, ang Utusa.tv base. Not unless gusto ninyo magsimula tayo doon sa aking page. Yung page ko naman, okay, nandito na tayo sa Utusa.tv, ano? At ipakikita ko sa inyo ulit na tayo ay nagsasayang papawid sa loob ng inyong Facebook. Ayan. Okay? Ititype ko ang www.utusa.tv. Ayan. I-post natin. Okay? Naka-post na. Tapos, i-click ko yung Utusa.tv. At, ito ngayon mga kapilipino. At, on the air tayo. Ayan. Live feed. Nasa loob tayo ng Facebook mga kapilipino. Ano? Ayan. Okay? Gandang lalaki. Okay. Huwag na natin pag-usapan. Dahil yan ay palakas loob. Okay. Balik ako sa ating home base. Utusa.tv. Pakita ko naman sa inyo yung aking page. Page ni Calpito. Sa page ni Calpito, naka-on the air pa rin tayo. Kaya naman, okay. Ngayon ay magtungo tayo kay Pastor Gasti Maribuho. Pastor, alam nyo kaya isang bagay na niyaya kayo dito sa ating studio dahil gusto ko rin ilapit ang ating mga ka-OFW, hindi sa anumang uri ng relihiyon, sekta, sa halip ay ilapit ang ating mga OFWs sa kung saan sila patungo sa kabanalan. Yan. At kung paano maipabatid sa kanila ang banal na pasasalamat doon sa kanilang contribution sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Totoo po yun. Isa sa malaking factor ng national budget natin sa ating bansa ay ang mga remittance ng OFW, Kuya Manny. At talagang sila ay ginagamit ngayon ng ating Panginoon Diyos para ang ating bansa ay talagang masustain, umunlad. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga OFW. Ang aking ina ay nagpunta rin ng Estados Unidos nung kami ay mga bata pa. Ako ay naalala ko, 20 years old yata ako noon, 19. Nung pumunta ang aking ina sa Estados Unidos para siya po yung magtrabaho. Ang aking kapatid ay ganun din, si Marites sa New York. Ang isa kong kapatid ay ganun din. Kaya pamilya rin po ako ng OFW. At ang mga OFW po ay sila ay isang pagpapala sa ating bansa. Pero yun nga, pagka sinabi natin na pag-unlad ng ating bansa, napakahalaga po, Kuya Manny, yung sinabi ng ating Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mahalaga na tayo po ay lumapit talaga sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ang source po ng probisyon, ang source po ng lahat ng ating tinatangkilik ang ating Diyos. Ang pinaka nagbigay sa atin ng trabaho, ang nagbigay sa atin ng visa, ang nagbigay sa atin ng contract ay ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga maganda po inyong desire na talagang dapat may panahon na talagang mag-reflect tayo sa ating Panginoon Diyos, sapagkat siya nga po ang talagang source ng lahat. Even our life, habang tayo nagtatrabaho, saan man po tayong bansa ngayon naroroon, nagtatrabaho tayo, nasa New Zealand, nandyan po tayo sa Middle East, nandyan po tayo sa Asia, ang ating Diyos po ang nagpoprotekta sa atin. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po ay may relasyon sa ating Panginoon. Tama po yung sinabi ni Kuya Manny, this is not about religion, but this is about relationship with our God, with our Jesus, with our Lord Jesus Christ. So, makita po natin, isa rin na
napakahalaga sapagkat ito nga po, Kuya Manny, ay na-share natin sa mga ilang churches dito sa Amerika itong topic na building stronger marriages and families for a stronger nation. Kapag ang isang bansa matibay ang pamilya, I believe, kasi ang pamilya ay building blocks ng lipunan, at yan ay sila ay kung walang lipunan, siya ang bumubuo ng isang bansa. Kaya kung ang pamilya ay matatag, magiging matatag din ang isang bansa. Kaya nga po sa mga kababayan nating OFW, ang akin pong ma-share po sa inyo, isang napakahalaga po, number 1, yung covenant natin with our God. Always remember your covenant with your God. Nung tayo po ay, kasi may mga kababayan tayo, iiwan sandali ang pamilya, pupunta na ibang bansa. Pagpunta na ibang bansa, hindi naman kasama ang asawa. At dapat po, kahit nasaan tayong bansa, i-preserve natin yung covenant natin with our God. Na nung tayo ikasal po, may covenant tayo sa ating Diyos. Nasa gitna po siya. Nasa gitna po siya nung tayo'y nanumpa, namamahalin natin ang ating spouse. Kaya patuloy natin mahalin yung ating spouse. Patuloy natin mahalin yung ating pamilya, yung nainiwan diyan sa ating minamahal na bansa, sa bansang Pilipinas. And when we talk about covenant with our God, yung ating paniniwala sa Diyos, maski nasan tayong bansa, nandun ang Panginoon. Ang Diyos ay nasa Pilipinas, nung tayo po ay nandoon, nanumpa tayo, pero ang Diyos ay nasa Amerika din. Ang Diyos ay nasa New Zealand din. Ang Diyos ay nasa Middle East din. Maski saan po tayo, ang Diyos ay naroroon. Iisa na omnipresent God. And God is here. Maski dito po, kasama namin ni Kuya Manny. So, dapat po ay meron tayo talagang pagpe-preserve sa covenant natin sa ating Panginoon Diyos. And I encourage, alam nyo, ako, ang aking pamilya, iniwan ko sa Amerika. Nandito ako ngayon, ministering to my mother. And sometimes, pag may opportunity like this, sharing the good news. But by the grace of God, biyaya ng Diyos, every day, Kuya Manny, nag-i-Skype kami ng aking misis. Kaya nagpe-pray po kami. Yan yung, kasi yung principle na the family that prays together stays together. Kaya saan man naroon, ang ibig sabihin, saan man naroon kayo, nasa Africa, Saudi Arabia, Canada, Hong Kong, Singapore, Korea, wherever you are, ang Panginoon ay kasama natin. Yes, andoon po. At mga Kapilipino, sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay magpakilala ng ating impilan. Operation Tulong USA. Hello, we are the Mom Group. After going through the consulting process with the Mom Group officials, we were very impressed. And we definitely feel after this process that we definitely